April embodied that Naomi Campbell vibe here with her hair flips. April Smith gave the most attitude in this round out of everyone in this year's batch. Because April embodied that Naomi Campbell vibe here with her hair flips, gaze with a body that is super athletic. She really gave me supermodel vibes here. Because the first few seconds of her performance alone, nakita nyo, it's already powerful. And notice how she intentionally posed with her killer smiles for a few seconds before proceeding. That alone really screams power already and is enough to jolt you on your seats given the sheer fierceness or ferocity of her aura here. That intentional pause talaga and killer smiles before the walk even begins is really a power move that is usually reserved for seasoned pageant veterans like her. So, because it really tells the judges, the show starts when I say it starts. Ganun siya ka-commanding in this round. At mga kapolitika, inyo pong napanood at narinig itong si Adam G, isang kilalang influencer at vlogger dito na tumututok ngayon sa Miss Universe Philippines 2026. At ang sabi nila is nagandahan siya dito kay kay April Smith, ang pambato ng Cebu City, na meron di umanong Naomi vibes itong pambato ng Cebu City base doon sa kanyang naging performance kamakailan lang sa iba't ibang mga events, especially dito sa preliminary competition. So nakita nyo, at even sa social media is grabe ang umahanga dito sa kay April Smith. So bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi tayo rin is meron tayong kanya-kanyang pambato or meron tayong kanya-kanyang favorite or apple of the eye dito na sana is siya ang kukoronahan ng MUPH 2026. So sa atin is yung ating sinusuportahan dito sa ating YouTube channel ay ang pambato ng La Union na si Bea Millian Windorski. So ever since is siya yung ating sinusuportahan, at sana is kahit ganun pa man yung mga pambabati ko sa kanya dito sa social media is makikita ng organization yung kanyang potential. Ang sabi nga natin is dapat yung maging standard na natin, at least mapantayan natin yung pinadala natin last year na si Atisa Manalo or malagpasan pa natin. At I believe na sa katauhan yon ni Bea Millian Windorski. At meron namang iba na nagsasabi na sila ang sinusuportahan nila dito sa MUPH ay itong si April Smith, na umaasa sila na siya ang kukoronahan ng organization para sa taong ito. And again, hindi po tayo against dito sa pambato ng Cebu City. In fact is pinuri natin siya din doon sa kanyang naging performance sa preliminary competition. So meron namang iba nagsasabi na hindi daw high caliber, hindi daw pang MU yung beauty ni April Smith. Although talagang masasabi natin na grabe yung kanyang performance, talagang mapapawaw ka sa galing ng kanyang mga movements, ng kanyang pasarela. So walang duda, okay? Pero ngayon kasi ang sabi natin is for now ang masasabi natin na standard is si Atisa Manalo. Kasi yung iba't ibang mga grupo is may kanya-kanya namang mga favorite or mga gusto nila na yon ang mananalo dito sa MUPH. At sa atin naman is si Bea Millian Windorski, at pinagtatanggol rin natin siya sa mga bashers, sa mga sa mga critics, okay? So siya talaga yung gusto natin na ipadala doon sa Miss Universe 2026 sa Puerto Rico para sa taong ito, dahil kinakitaan natin siya. Kasi bakit natin ito napag-uusapan? Dahil this reminds me doon kay Atisa Manalo na grabe yung underestimate sa kanya mga kapolitika dito sa MUPH at even doon sa Thailand. Maraming mga nagsabi na baka hanggang top 30 lang siya, but we are happy to say na isa tayo doon sa mga naniwala sa kanya, sumuporta from the very start. So tama yung sinabi natin na kaya niyang mag top 5 at kaya niya pa actually na manalo kung wala lang dayaan. So same yung support na level of support na pinapakita natin dito kay kay Bea Millian Windorski. Against all odds din yung kanyang laban mga kapolitika. Although may mga supporters siya, pero meron rin hindi talaga mawala yung mga kritiko, yung mga negativities at mga bashers, especially dito sa mundo ng social media. So marami na actually tayo nagawa na mga video sa kanya kung bakit, yung mga reason kung bakit siya yung gusto natin. Mayaling tulad natin siya dito kay Atisa Manalo na marami yung mga nagdadalawang isip, mga nagda-doubt sa kanyang kakayanan. So walang tiwala kumbaga, pero tayo is buo yung ating loob at tiwala dito kay Bea Millian Windorski na malaki ang kanyang potential mga kapolitika.
So kita nyo naman pag lumalabas siya, 'di ba? Napakalakas ng kanyang karisma, napakalakas ng kanyang dating at talagang pansinin siya. At isa sa mga maipagmamalaki is yung kanyang face card. So yung kinakailangan niya lang na i-workout, yung sinasabi natin is yung sa posing niya, yung facial expression, facial transition niya. So yun ang kinakailangan na i-workout, and I believe na hindi naman yun mahirap dito sa kanyang team. So kinakailangan lang tamang timpla talaga dito kay Bea Milian. Pero yung sinasabi nga natin na siya yung favorite ng mga Latinos ay malaking factor yun mga kapolitika, dahil sila yung magpapaingay ng pangalan ni Bea Milian doon sa Puerto Rico. Dahil ngayon pa lang ay napakaingay na ng pangalan ni Bea Milian Wendorsky, so paano pa pag nandun na siya sa Puerto Rico or siya yung kukoronahan ng Pilipinas, diba? So isa tayo mga kapolitika sa mga sumusuporta talaga. All out ang ating support dito kay Bea. Dahil sa tingin natin is siya yung ating nakitaan ng malaking potensyal na susunod dito sa yapak ni Atisa Manalo. Of course, iba yung kanyang estilo, iba yung kanyang karisma, pero same vibes mga kapolitika yung ating nakikita, at mas malakas pa nga ito in fact si Bea. So siya yung gusto natin na ipapadala ng Pilipinas. So ito mga demolition job, mga negativities, mga critics na nakikita natin sa social media is part po yan ng game plan, kasi yung iba is meron din silang gusto nila na manalo, pero para sa atin siya yung nakikita talaga natin na 100% maipagmamalaki at bibigyan niya ng magandang laban ng Pilipinas doon sa international stage. And then tayo naman dito mga kapolitika is hindi naman tayo hostile sa ibang mga candidate or sa ibang mga beauty queen na they are just doing their best dito sa MUPH. Tayo is gusto lang din natin na bigyan ng magandang laban, magandang representation ang Pilipinas doon sa international stage, kasi dapat is sa atin is lesson learned na rin yung nangyari doon kay Chelsea Manalo. At delikado kasi ngayon, ang sabi nila is delikado daw padala ng isang dark horse dito sa Miss Universe. Okay, so ang mas preferred nila is yung may pangalan na. So yun ang aking masasabi at ang aking magreaksyon. Iwan ko lang kung ano ang inyong maging opinion or maging reaksyon dito sa nakikita natin na parang tila ba demolition job kay Bea Milian Wendorsky. Ano mga kapolitika ang inyong maging opinion dito sa kailang sinasabi na baka hindi daw si Bea ang manalo sa MUPH ngayong taon? Pwede daw next year pero hindi daw ngayong taon. Naniniwala po ba kayo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Part 2. Gawin na natin agad-agad. Ito ay galing kay Bibi Christina. ASMR. Uy, malapit nang dumating sila Bubu. May bago kong labuto. Wala ang babaw ng kaligayahan ko ba? Ang cute. Thank you so much, Christina. Tinatanggal ko siya. Huwag ba tanggalin? Stay lang. Koka! Koka! Ano kaya ang frog sa ano? Sa Thailand? Yan ang itatanong natin later. Ito ay galing I think kay Jazz. Bigay nila yesterday nung nag-taping for another food. Bakit kayo ganyan? This one is butterflies and flowers. Thank you so much. Unbox ba natin? Unbox natin. Wait. Isa pa. And matcha. Sarap yata nito. Thank you, baby Jazz. Tikman natin. Tabihan ko kayo. Sarap.
siya. Wow! Okay, I will build this later. Buksan muna natin ibang gift. Sarap no matcha. Matcha wrap. Next ay galing kay Mac from Dubai. I think itong si Mac ay bago. Bago ba siya sa ating pamilya? May letter. Thank you. I will read this, Mac. Separate. Alam, may bago na akong bathrobe. Thank you, Mac. Next ay ito. Ginamit ko na kasi yung paper bag. So, tinanggal ko na siya sa paper bag. Ito ay galing sa Emabel family. So, paano siya buksan? Hala, baka masira ako. Ganito mo siya buksan. Tama lang naman eh. Tama ba? Hindi ko alam. Sorry na kung mali ako ng pagbukas. Pero I think tama naman. Blueberries! Wait lang, mommy. Wait, kubusan yung pinto. Blueberries! Orange, stay hydrated, April. Hi, mom. Keep shining po. I love you always and forever. Jazz Molina. Ay, nagsapalok! Wait lang, bubuksan ko na yung pinto. And we are here for you, Queen. John Chris. And wala na yung flower. And ang daming ampaw. Letters lahat. Parang birthday mo na. True! Ang daming letters! Ala, ang daming letters! Ang daming ampaw! Ay! Ay! May barya! May barya yung isang ampaw! Babasahin ko lahat to. Separate. Okay. So, ayun lang. Thank you so much. Ay, meron pa. Ang dami. Grabe. Tigpa 5,000 yung laman. Grabe kayo, Emabel family. Charot. Thank you so much, Emabel family. I love you all.